Kinalampag ng mga rallyista ang gate sa compound ng mga diskaya sa Pasig City. Pero parang sumobra naman daw ang protesta ayon sa mga pulis. Nasa frontline. OA naman kasi. Pagka makakita may mga dalang spray paint. So may nag-organize sa mga ito. Hindi ito parang mga halimbawa, mga taga-Tumana. Kasi tingnan mo kung mga taga saan nito baka mamaya, baka sa mga hindi binabahal lugar nakatira yung mga punyemas na yan. Kasi kung halimbawa, taga Tumana, taga Manggahan, taga Marikina, Riverbanks, ganyan, na talagang naapektuhan ng ng pagbabaha, mga taga Malolos, mga taga Marilao na laging binabaha. Buti sana kung sila yung nagpunta diyan. Hindi nakita mo may bandila ng akbayan, may mga spray paint, may mga cutouts na ini-spray na ganun. Tapon-tapon ng mga putik. Alam niyo kung sinong gumagawa? Saan kumuha ng putik mga yan? Wala naman lupa dyan sa Pasig. Pasig yan Konkretong jungle na yan. Wala nang lupa dyan. Saan galing yun? May nag-organize niyan. Merong gumastos para pambili ng spray paint, ng mga cutouts, ng mga placard. Tapos yung mga putik na ihahagis nila, di ba ganyan sila kapag sa US Embassy, tinatapunan nila ng pintura yung gate ng US Embassy, di ba? Ganyan din sila, ini-spray-sprayan nila. Sabi ko sa inyo, pinasok na tayo ng mga komunista talaga. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Oy, magandang araw mga bossing. Ito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat ng YouTube. Ang vlogger na hindi dapat iniintindi at ang vlogger na hindi dapat siniseryoso. Boss D at your service. Another day, another uratan session. Another reaction video. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balumbalunan, kasukasuan, isip, puso at kaluluwa ng lahat ng mga kupal sa pamahalaan, mga animal buwisit pabigat, mga walang silbi, mga switik, salot, mga hindot at palamunin ng bayang Pilipinas, mga sintu-sinto, baliw, abnoy, sabog, batak, mga bangag na mga halal ng taong bayan na parang mga tanga lang. Paikot-ikot, wala namang nagagawa. Mga kawatan, kurakot, magnanakaw, sindikato, sa gobyerno na nagkakamal ng limpak-limpak na salapi at pinagpapasasaan ng kanilang pamilya ang buwis ng taong bayan. Dahil sila ay mga demonyo, satanas, mga Judas at mga Barabas. Kamusta naman kayo, ang mga buhay-buhay? At syempre, lambing lang mga kababayan. Lambing lang. Tayo ay palakas ng palakas pero mas lalakas kung yung mga nanonood lahat nakasubscribe. So sana mag-subscribe kayo Ayan, nandiyan na. Bago kayo mag-comment, mag-like, mag-share, mag-subscribe muna para lagi kayong updated sa mga walang kakwenta-kwentang mga balita natin dito. Dahil dito sa ating channel, gusto natin enjoy lang. Masyado ng maraming mga nangyayari sa bayan natin na kung seseryosohin nyo masyado, baka mauna pa kayong mamatay diyan sa mga buwaka ng shit na mga magnanakaw sa bayang Pilipinas. Kaya siguraduhin nyo na lagi kayong naka-smile. Yung problema na yan, tandaan natin ng maigi. At kung sino ang may mga pakana na mga problema ng bayang ito, siguraduhin ninyo na kapag nagsitakbo ang mga Judas na yan sa 2028 elections, ay isushoot natin sa balde ang mga buwisit na yan, tas itatapon natin sa South China Sea. Nakikita natin yung mga balita lately, yung mga flood control issues, yung patungkol sa pagyayabang nitong mga diskaya na himbis na makabuti para sa kanila, nakasama para sa kanila. At saka itong mga nagaganap na mga
pag-ikot, pagtingin sa mga flood control projects at naku po, nakikialam na yung mga makakaliwa. Maganda naman sana eh. Okay sana kasi sabi natin, bakit hindi kayo nagre-react patungkol sa flood control kasi 'di ba nakita naman natin yung mga aktivista, hindi sila masyadong nakikialam. Oo, pero nagulat tayo kamakailan lang. Dahil may mga kaganapan na tila mo ha, gumagalaw ang mga komunista. Kanina nandyan sila sa may krame. Yung mga pare na mga, hindi ko alam kung mga pari ba talaga yung mga hudas na yan o mga ginagamit yung relihiyon para sa kanilang mga propaganda. Alam naman natin na mga komunistang mga punyeta. Nandiyan sila sa krame at ang ipinaglalaban nila si Torre. Dahil gigil na gigil daw sila dahil inalis si Torre. Isipin mo mga pari ito. Supposedly, kapag ang pinag-uusapan ay pananampalataya, dapat kaisa yan. Kasi lagi natin sinasabi, isa lang ang Diyos. Maraming relihiyon, maraming simbahan, pero isa lang ang Diyos. Lagi nilang sinasabi yan eh. Pero nakita naman natin ang track record nito ni Torre, yung ginawa niya sa simbahan ng Kingdom of Jesus Christ. And still, etong mga tatanga-tangang mga pare, parang pinapatronize pa etong si Torre at sila ay nagpunta nga sa krame para magreklamo bakit daw tinanggal etong si Torre. Kung di ba naman mga tanga tong mga putang ina nito, dapat nagrereklamo kayo kay Bongbong dahil si Bongbong ang tumarantado eh. Diyan kay Torre. At dito sabi ko nga sa inyo, ito ang brand ng mga Marcos. Ganito ang brand ng mga Marcos ng politika nila. Di ba? Makikita ninyo. Ang brand talaga ng mga Marcos, ganito, gumamit ng tao. Sinong una nilang ginamit? Ginamit nila si Inday Sara. Ginamit nila yung Duterte crowd. Pinilit nila si Inday Sara na tumakbo ng Vice President kasi ayaw talaga ni Inday tumakbo eh. Mayor lang talaga tatakbuhan niya, pero pinilit nila. Pinangakuan nila ng mga kung ano-ano. Ito naman si Inday na naniwala naman. Siguro hindi rin in-expect kasi ang mga demonyo magaling magpanggap yan eh. Yung mga satanas magaling magpanggap yan, mga bossing. So nagpanggap itong mga Marcos na mabuti silang kaibigan, ganyan magpanggap ang demonyo. Mag-aanyong tupa. Mag-aanyong pinakamabait, pinaka-righteous na nilalang para makuha ka niya. Pero pag nakuha ka na niya, parang ibinenta mo na yung kaluluwa mo sa demonyo. So ginamit niya ang mga Duterte, hindi ba? Nakita nyo naman, si Pangulong Duterte tinapos ang politika ng mga Marcos at ng mga Cory, ipinalibing itong kanilang tatay na satanas din. Alam naman natin sa impyernong hinayupak na yan eh. Na ano yan, si Bongbong at saka yung tatay niya, mapupunta yan sa impyerno. Ngayon naniniwala na ako doon sa sakit na walang katapusan. Kasi hindi ba yung katawan natin, mga bossing, yung katawang pisikal na katawan natin. Pag tinusok mo yan ng karayom, akala mo nakakaramdam ng sakit yung katawan natin pisikal, nasasaktan tayo, aray. Di ba? Nasasaktan tayo. Pag kinurot mo, nasasaktan tayo. Pagka medyo hindi maganda ang nangyari, nalulungkot tayo. Hindi itong pisikal na katawan natin yung may pakiramdam, sa totoo lang. Ang may pakiramdam, yung kaluluwa natin. At yung kaluluwa natin, walang katapusan yan, walang kamatayan yan. Yung kaluluwa natin, hindi yan nawawala sa ating sirkulasyon. Tignan mo, pag namatay, hindi ba yung namatay na kahit kurot-kurotin mo, wala nang imik yan? Kahit idilat mo yung mata niya, wala nang nakikita yan. Bakit? Kasi nga, patay na yung katawan. Ang natitira na lang, yung kanyang kaluluwa, yung espiritu. At kung ikaw ay masama kang tao, at kung ikaw ay demonyo, katulad ka ni Romualdez, ni Zaldico, ni Bongbong Marcos, katulad ka ni Claire Castro, katulad ka ni Marcos Sr., ni Pinoy, ganyan. Na binusog mo yung sarili mo sa mga material na bagay,
Gumawa ka ng kasamaan para ma-accumulate mo lahat, ma-harvest mo lahat ng kayamanan sa mundo. Hindi mo yun kayang dalin sa kabilang buhay. Bakit? Kasi nga, physical yan eh. Physical na na kayamanan. Oo, hindi ka nag-share sa kapwa mo. Hindi ka gumawa ng mabuti sa kapwa mo, bagkus ginamit mo pa yung kapwa mo para pagnakawan sila at mamuhay yung katawan lupa mo sa biyaya ng demonyo. Ngayon, pag namatay ka, hindi mo madadala lahat ng mga yan sa kabilang buhay. Tapos i-judge ka. Saan ka i-judge? I-judge yung katawan mo, lupa, hindi. Ang i-judge sa'yo, yung kaluluwa mo. Yung espiritu mo. Kasi yung katawan natin, patay yan eh. Ang nagbibigay ng buhay dyan, yung ating espiritu at kaluluwa. At yung kaluluwa na yan, lahat ng mga pinaggagawa mo sa mundo, nakarecord yan sa kaluluwa mo. Ngayon, pag wala na yung katawan mo, wala nang pakiramdam yung katawan mo kasi wala na yung espiritu mo doon, patay na yon. Haharap ka ngayon saan? Sa hukuman ng mga kaluluwa. At i-judge ka according sa mga ginawa mo nung ikaw ay nasa lupa. Ano yun? Puro kademonyohan. Ayan. So ngayon, dahil itong mga sila Marcos, yan, sila Romualdez, sa impyerno mapupunta yan. Sabi nga nila, mapupunta yan sa impyerno sa dagat-dagatang apoy. Narinig ko dati na yun daw sakit yun daw sakit na mararanasan mo doon sa impyerno, walang katapusan. Walang katapusan. Bakit? Kasi nga, yung kaluluwa natin na nagbibigay ng buhay sa katawan lupa natin, hindi na namamatay yun eh. So pag pumunta ka sa impyerno, ang nakakaramdam ng sakit na sa pagbuhay tayo, yung espiritu natin, di naman yung katawan natin. Yung katawan natin, di naman pupunta sa impyerno. So yung espiritu natin na nakakaramdam ng sakit, lungkot, tuwa, saya, hindi ba? Yun ang pupunta doon sa impyerno. At mararamdaman mo yung init nung asupre, nung kumukulong asupre, unlimited, eternal yun. Habang panahon na nandoon ka, mararamdaman mo yung init na yun at hindi ka magsasawa. You'll never get used to it. Hindi ka hindi ka masasanay doon sa sakit na yun at araw-araw mayat maya na dumadapo yung init na yun sa'yo. Habang nakababad ka dun sa kumukulong asupre na yun, kung gaano kasakit yung nararanasan mo every time na napapasok ka. Kasi pag napasok kang ganun at inalis mo yung kamay mo, nawawala yung sakit. Dito, pag nakababad ka sa apoy, hindi mawawala yung sakit na yun at yun yung dudusahin mo sa habang panahon dahil yung espiritu mo hindi mamamatay. Kaya kayong mga nandito sa lupa, gumawa kayo ng mabuti sa kapwa. Huwag kayong tumulad sa mga kawatan na yan na nag-i-invest sa kanilang katawang lupa. Kayamanan sa kanilang buhay dito sa lupa. Hindi naman nila yung madadala sa kabilang buhay. Na kahit na anong dami ng pera nila, pag tinamaan sila ng mga kanser, pag tinamaan sila ng mga sakit, naku po, hindi sila kayang iligtas niyan. May nagkwento sa akin isang kaibigan na meron daw silang brad na inatake sa puso. So, madami daw sila sa grupo, kabrad nila yan. Nung nag-post daw na inatake yun sa puso, nagtakbuhan daw sila sa ospital. Kasi nga brad nila eh. Nagulat daw siya. Ang pumunta lang, sa dami nila, tatatlo. Sabi niya sa akin, pare, ang yaman nun. Sobrang yaman nun. Sabi ko, bakit hindi siya pinuntahan ng mga, ba't konti lang kayong pumunta sa kanya? Bakit hindi pumunta, bakit walang ibang tao nagpunta sa kanya? Sabi ko, alam mo kung bakit? Palagay ko, kaya siya mayaman kasi nag-ipon siya ng pera. Yung pera hindi niya shinare sa kapwa niya. May kasabihan tayo. Ang pera, mga bossing, ang pera, supposedly, ginagamit yan para sa kabutihan.
Pag nagkaroon ka ng pera, bibili ka ng mga bagay at gagamitin mo sa kabutihan. So kapag kayang pera na yan, naging ganid ka, itinabi mo yan. Inipon mo ng inipon yan. Ayan na, dyan ka na nagsisimulang maging masama. Kasi masyado mo nang binibigyan ng pagpapahalaga yung pera. Oo, sabi nga di ba? It's money is currency. Oh, currency, current. Dapat daw it's flowing. Actually, pag nag-imbak ka nga ng pera, mas lalong babagsak ang ekonomiya di ba? Kasi nga hindi umiikot yung pera dahil karamihan sa mga tao iniimbak yung pera. Pag namatay sila o pagdating sa dulo, mamamatay na sila, hindi nila alam kung paano nila uubusin na kahit na anong bayad nila sa mga doktor. Hindi na kayang gamutin yung mga sakit nila. Hindi sila nakagawa ng mabuti sa kapwa using yung mga pera nila. Bagkus ginamit nila yung mga pera nila para busugin yung katawang lupa nila na hindi naman nila mapapakinabangan sa afterlife. Yeah. Oh, so currency, current, it's supposed to be, ang pera is supposed to be used, gamitin, ipambili. Kung sobra-sobra ka, bumili ka, ialay mo doon sa mga kulang-kulang naman sila, di ba? Sa ganung paraan, nag-i-invest ka sa iyong espiritu kasi yung yung sayang ibinibigay naman nung ikay nakakapag-aalay ng iyong biyaya, yung saya naman na binibigay nun sa tao sagad din hanggang langit. Kaya nga pagka nagbibigay ka, masaya yung kaluluwa mo, o kapag mapagbigay ka, kapag dating ng panahon na nagpunta ka doon at humarap ka sa hukom at napunta ka doon sa buhay na walang hanggan, sa langit, abay, wala nang katapusang kaligayahan yun. Mayaman na mayaman ka doon. Mayaman na mayaman kayong lahat doon. Oh, sabi nga daw sa nasusulat yan daw ay daan-daan libong kilometro parisukat na ginto ang nilalakaran mo dyan. Oo, lahat ng mamahaling mga bato, diamante, lahat ng klase ng mga bato na maisip mo nandiyan. Ang totoong kayamanan nandoon sa pupuntahan mo sa buhay na walang hanggan. Nandoon talaga. Kaya itong mga hayop na ito na mga ganid sa kapangyarihan, yung mga ganid sa pera, yung mga nanloloko ng kapwa, mapupunta yan doon sa dagat-dagatang apoy. At again, tandaan nyo ito, yung kaluluwa nila na nakakaramdam ng sakit, ng pighati at kaligayahan, yun ang dadalhin doon sa apoy. At hindi sila masasanay sa sakit na mararanasan nila doon. Oo, kasi itong mga diskaya ay tila mo nagagamit ng mga komunista. Oo, kasi 'di ba, katulad nga sinabi ko sa inyo, yung mga parimbulaan nandoon sa Krami, yung ibang mga kasapakat nila nandoon naman sa Pasig. At ito yung kanilang ginagawa. Ito ang kanilang ginagawa, mga bossing. Oh, nagpunta sila kasi nangyari ito sa Indonesia yata na yung mga tao niransak yung bahay nung isang opisyal o isang kurakot na someone, tapos pinagkukuha, mukhang nakahanap ng dahilan, ng rason etong mga putang inang mga makakaliwa na ito, at mukhang gusto nilang gawin sa mga diskaya ito. Sabi ko nga, sana nakapasok yung mga yan. Tapos dito pa naman, kapag ka pumasok ka sa hindi mo pag-aari, pwede kang barilin. Para nagkaintindihan so ako kasi, dito sa mga diskaya na to, ako ganyan ako Kasi feeling ko talaga, etong mga diskaya na to, nagagamit sila sa bilang isang diversion. Diversion, bakit? Pucha, kanina pinag-uusapan natin kung gaano ka-traidor etong mga Marcos. Balikan natin yun. Ginamit nila yung mga Duterte para maging presidente. Nung naging presidente, pinatrabaho si Inday. Pinalibing yung tatay nila, yung tatay ng mga Duterte pinadala sa kulungan. Pangalawang pagta-traidor nila, ito naman si Torre. Nandoon yung mga pari ngayon, nagagalit sila sa Krami dahil pinalitan si Torre. Bobo rin talaga kasi itong mga pari na to dapat sumugod dyan sa Malacanang. Bakit? Kasi nandoon yung nagtanggal
kay Torre. Sino ba nagtanggal kay Torre? Si Presidente Marcos. Hindi ba kasi appointee niya yan eh. Siya lang ang pwedeng magtanggal dyan. So tinanggal niya gamit yung pagbubulong neto ni Remulla. So you're barking at the wrong tree. Bakit doon kayo nagpo-protesta? Kayong mga paring tanga sa Krame. Ba't hindi kayo magpunta ng Malacanang? Doon kayo magprotesta kay Bongbong. So alam mo talaga na merong niluluto itong mga punyemas na ito. Merong mga ginagawang kabulastugan ng mga ito para makalimutan natin yung totoong issue ng bayan na involved talaga si Marcos diyan sa mga pagnanakaw na yan. Oh. Sino pang tinry? Oh, kita mo. Ginamit niya si Torre sa mga masasamang balak nila. Ginamit niya para ilubog si Pastor Kibuloy. Tapos ginamit din niya si Torre para idala sa ibang bansa si Duterte dahil baklayan si Bongbong eh. Walang bayag yan. Hindi niya kayang gawin on his own yung kademonyohan niya. Kaya gumamit siya ng mga tao na tatanga-tanga at ginawa yung mga kademonyohan para sa kanya. O ano na nangyari? Matapos ang lahat ng ginawa nito ni Torre, sirang-sira ang pagkatao ni Torre sa mga pinaggagawa niya. Yun na nga lang consolation niya eh. Yung maging head ng PNP para naman at least yung mga mapunta man siya sa impyerno dito sa lupa, nag-enjoy naman siya sa kapangyarihan niya. Di ba? Dahil sa impyerno mapupunta yan sa ginawa niya sa KOJC, banal na dako, binaboy mo. Mortal na kasalanan yan. Kaya sigurado sa impyerno punta ng demonyo na yan. Ngayon, syempre, demonyo si Bongbong, demonyo din yan. Isa lang kailangan ng demonyo. Kaya tinanggal niya yung isang demonyo na si Torre. Sino pa ang mga ginagamit ngayon? Katulad itong mga diskaya na ito. Itong mga diskaya na ito, kinampanya pa ito ni Bongbong Marcos. Saan? Diyan sa Pasig. Kalaban ni Vico Soto. Matapos sumumpa ito sa kanilang partido. Anong ginawa nila? Ayan, ginagamit nila ngayon yung mga diskaya para ma-divert yung atensyon ng mga tao sa mga diskaya. Gusto nila yung mga diskaya ang fokusan natin. Maniniwala na sana ako eh. Maniniwala na sana ako. Hanggang nangyari ito ngayong araw na ito. Nung nangyari ito, sabi ko wala na to. Nung nangyari ito na nagpunta dyan yung mga aktivista at nanggulo sa property nila, sabi ko ay wala na to. Moro-moro na lang to, sarswela na lang to, katarantaduhan na ito. Nahaluan na to ng kademonyohan. Bakit? Kasi dapat ang talagang sinisisi ng taong bayan, hindi lang naman itong mga kontraktor na to. Sabi ko sa inyo, itong mga kontraktor na to, nagamit lang din sila sa pangungurakot. Ang totoong mga kurakot, yung nagpopondo ng budget. Sino ba nagpopondo ng budget? Nung mga projects ng DPWH, kanino ba nagsisimula yung mga proposals ng projects? Hindi ba diyan sa Kongreso? Bakit kung talagang accountability ang hinahanap natin, bakit itong mga punyeta na ito hindi magpunta sa Malacanang? Si Bongbong ang presidente ngayon, tas ang daming pagnanakaw under Bongbong's administration. Lahat ng mga katiwalian, kabalbalan na nangyari noong 2026 to 2022, sinisisi nila kay Pangulong Duterte. Kahit naman hindi siya ang gumawa, siya ang may kasalanan. Bakit ngayon? Etong mga pagnanakaw, massive na pagnanakaw sa Pilipinas, bakit ang sinisisi natin, yung mga pribadong tao, ginamit lang din yung mga yan eh. Yan bang mga proyekto na yan na nagpayaman sa kanila, makukuha ba nila yan kung hindi dahil sa corruption nino noong DPWH at saka ng mga proponents ng mga proyekto na yan? Mga tanga ba kayo? So kung talagang at saka ang nakakainis pa dito, itong mga nagpunta dito, nagpapanggap sila na mga biktima daw o grupo ng mga biktima biktima ng mga pagbabaha. Pucha, nung tinignan ko, akbayan. So, mga aktivista ito. Mga bayaran itong mga ito. Hindi ito nagre-representa ng boses ng Pilipino kasi may mga banner. May mga bandila ng mga aktivista. So, ginagamit ngayon itong mga aktivista para sugurin itong mga tao na ito. Pribado wala pang mga kaso to take note. Wala pa silang mga ghost projects na idinidikit sa kanila kasi kung meron, katulad ni Wawaw, sana
in-expose na nila. Si Wawaw, in-expose nila. Bakit si Wawaw hindi pinupuntahan ng mga ito? Ganyang katraidor si Bongbong. Inilaglag niya itong mga diskaya na ito. Mga aso niya to eh. Kanya tong mga to eh. Mga kapartido niya to eh. Kasi tinan mo nung panahon ni Pangulong Duterte 2020, itong mga to blacklisted to eh. Nakabalik ito sa pagkokontrata nung panahon ni Bongbong eh. 2022. So ibig sabihin napaboran itong mga ito. Binuhay ang lisensya ng mga ito noong panahon ni Bongbong. Tapos inilaglag niya ngayon, ginagamit niya ngayon ito nila para mag-focus ang tao dito. Sinisingil natin yung mga diskaya. Anong nangyari? Sa pag-focus natin sa mga diskaya, meron bang lumulutang na pangalan ni Romualdez? Lumulutang yung pangalan ni Zaldico pero yung pangalan ni Romualdez lumulutang. Alam nyo kung bakit hindi lumulutang? Alam nyo, itong mga realista na yan, tingnan nyo, sinong pumupondo dyan? Nilalabas na sa mga balita eh. Ito lang yung dating yaman nila, naging 1,000% yung yaman nila. Bakit hindi nagagalit itong mga realista sa kanila? Bakit wala kang nakikita na nagrarally at minumura si Romualdez? Bakit? Magtataka ka. Hindi ba? Kaya ngayon, umuugong yung bali-balita na may pumalit na kay Joma Sison. May pumalit na kay Joma Sison. Kasi may nagtanong sa akin nga noong nakaraan eh. Patay na si Joma Sison. Sino na ngayon? Ang leader noong mga makakaliwa. Sabi ko, bahala na kayong humusga kung sino. Kita ninyo. Hindi ba? Ito ba mga realista na to? Nakikita mo? Na inaano yung pangalan ni Speaker. Alam naman natin na si Speaker ang nagbabudget eh. Nagbabudget sa lahat ng mga proyekto sa bansa natin eh. Siya at saka yung appropriations eh. Sila ang naglalagay ng mga insertions. Bakit hindi yun ang sisihin natin? Panoorin natin tong balita na to. Masyado mahaba yung sermon ko, no? Ganyan talaga. Masarap magkaroon ng gantong vlogger yung madaldal. Sige, pasok. Kinalampag ng mga rallyista ang gate sa compound ng mga diskaya sa Pasig City. Pero parang sumobra naman daw ang protesta ayon sa mga pulis. Live mula sa Pasig City, nasa frontline. OA naman kasi. Putang ina, saan ka makakita? May mga dalang spray paint. So may nag-organize sa mga ito. Hindi ito parang mga halimbawa, mga taga-Tumana. Kasi tingnan mo kung mga taga saan nito baka mamaya, baka sa mga hindi binabahal lugar nakatira yung mga punyemas na yan. Kasi kung halimbawa, taga Tumana, taga Manggahan, taga Marikina, Riverbanks, ganyan. Na talagang naapektuhan ng pagbabaha, mga taga Malolos, mga taga Marilao na laging binabaha. Buti sana kung sila yung nagpunta dyan. Hindi nakita mo may bandila ng akbayan, may mga spray paint, may mga cutouts na ini-spray na ganun. Tapon-tapon ng mga putik. Alam niyo kung sinong gumagawa? Saan kumuha ng putik mga yan? Wala naman lupa dyan sa Pasig. Pasig yan eh. Konkretong jungle na yan. Wala nang lupa dyan. Saan galing yun? May nag-organize niyan. Merong gumastos para pambili ng spray paint, ng mga cutouts, ng mga placard. Tapos yung mga putik na ihahagis nila. Di ba ganyan sila kapag sa US Embassy? Tinatapunan nila ng pintura yung gate ng US Embassy. Di ba? Ganyan din sila. Ini-spray-sprayan nila. Sabi ko sa inyo, pinasok na tayo ng mga komunista talaga. Nawalan ako ng gana dito. Ang sarap sanang sisihin nitong mga diskaya eh. Pero nung nakita ko na may mga aktivista na, ay sabi ko iba na to. Nung minobilize na yung mga makakaliwa para puntahan itong bahay na to, ay sabi ko wala na to. Ginagamit na lang talaga itong mga diskaya, lumalabas na parang fall guy na lang sila. Ginagamit na itong mga diskaya para sisihin sa lahat ng mga nangyayari na ito. Pero wala naman silang maidikit dito sa mga diskaya na ito ng mga ghost projects. Maaring dispalinghadong projects, substandard na project, pero walang ghost project. Katulad ng Wawaw. Yung Wawaw talaga, ghost project. Ba't hindi sila magpunta dun sa opisina ng Wawaw? Yung Wawaw ang meron talagang ghost project. Ang daming na pinuntahan
ni Secretary Vince, si Secretary Vince. Oh, ang daming pinuntahan ng mga ghost projects ng Wawa. Bakit hindi yun ang binabato? Bakit itong mga Diskaya? Oh, yun ang malaking question mark. Kaya magtataka ka. Ano kaya ang nangyari sa pagkakaibigan ng mga ito? Bakit biglang tinatraidor nila itong mga to? Mga kaalyado nila yan. Ng balitang yan, si JC Cosico. JC, kumusta na ang sitwasyon dyan? Cheryl, sa ngayon nga ay meron ng ilang police na deploy dito nga sa area, no? Yan po ay pagkatapos ng kilos protesta ng ilang grupo kaninang umaga. Ilang grupo. Tapos yung grupo tinatawag silang mga grupo ng mga biktima ng baha. Utang ina niyan. Sabi ko, ang bilis nila nakabuo ng grupo. Para sila nakabuo bigla ng group chat. Tapos magkita-kita tayo doon. May putik tayo pare-parehas na dala. Meron tayong mga placard, tapos may mga spray paint tayo. Alam mo yung mga spray paint na yan? Pumunta ka sa Mindiola. Yung mga center island ng mga ng LRT dyan, puro spray paint. Anong nakalagay? Akbayan, bayan muna. Mga aktivista, anak ng tinapay, pag pinasok ng aktivista yung isang issue, alam mo na nakargado. So, imbis na maiinis ka dito sa mga Diskaya na to, maiisip mo, aba, pucha, fall guy tong mga to. Kasi ganito sobrang binabudgetan para talagang mapasama itong mga Diskaya na ito di ba, presumption of innocence. Innocent until proven or guilty. Mali, innocent until proven guilty, di ba? Wala pa namang mga kasong pinafile dito. Sa Senado, wala namang mga ghost projects na inuugnay sa kanila. Ang yabang nga nitong babae na to sa Senado kasi nga walang may uugnay sa kanila. Nakita nyo yung isang inimbita doon, yung mataba na mukhang alam mo yung aso na Sharpei. Oo, yung mukhang lukot na mataba doon na maganda yung asawa, yung kumakalat sa social media. Tingnan nyo, hindi siya pinupuntirya. Alam nyo kung bakit? Wala daw wala daw ghost project yun. Maayos daw yung mga proyekto nung tabatchoy na yun. Tingnan mo, nakaganon lang siya. Hindi siya umiimik, hindi rin siya tinatanong. Wala kasing may ugnay sa kanya. Dito sa mga Diskaya, noong nasa Senate inquiry, meron bang ghost project na inugnay sa kanila? Ang inugnay sa kanila, yung sobrang yabang nila na pagpapakita ng kanilang kayamanan na pinagpapaliwanag sila ngayon. Okay lang naman na pagpaliwanagin sila sa kanilang kayamanan. Oo, pero yung gawin natin ito, yung ganyan, sabi ko okay din naman yan kasi freedom of expression. Pero sana ginagawa natin yan doon sa mga bahay ng mga kongresista na naglagay ng mga insertions doon sa blankong GAA o blankong BICAM report. Oo, hindi. So nung nakita ko itong mga to rito, tas nakita ko yung mga pari sa krami, ay sabi ko, ano na to, smoke screen na to. Kaya mag-iingat kayo kasi nagagamit yung mga kontraktor na ginamit lang din naman ng DPWH, na ginamit lang din noong mga nagbigay ng budget sa DPWH. Paano natin nasabi? Sige, tapusin natin to, may papakita ako mamaya. Pinagbabato ng putik at pininturahan ng mga salitang magnanakaw at kurakot ang gate ng St. Gerard Construction. Sino yung mga yan? Mga estudyante yan. Baka mga taga-UP yan, baka mga taga-PUP o kung samang eskwelahan yan na maraming mga estudyante. Saan ka makakita ng ganyan? Na bahagi ng compound ng pamilya Diskaya sa Pasig City. Sanay na sanay mag-spray paint Diba? Meron bang biktima ng mga nabaha? Bakit po siya parang walang masyadong matatanda? Parang walang masyadong mga magulang. Puros pa nga parang mga estudyante to hindi ba? So alam mo na pinasok ng komunista na naman itong issue. At pag pinasok ng komunista yan, kabalbalan yan. Alam natin propaganda yan. Ang mga security guard ng building tulong-tulong na inaalalayan ng gate para hindi bumagsak. Ayan tinan mo yung nakalagay, Marcos Singilin. Putangin ng papel yan, tinan mo, Marcos Singilin.
Singilin si Marcos, tas nandiyan kayo sa bahay ni Diskaya. Mga gago eh. Kung pumunta kayo sa Malacanang, naniwala pa ako sa inyo. Kung pumunta kayo sa bahay ni Romualdez, bahay ni Saldico, bahay ni Kimbo, na may mga kagagawan ng mga pera ng taong bayan, o edi sana natuwa pa kami sa inyo. Hindi, pumunta kayo sa bahay ng isang pribadong tao. Na private property yan, nakapasok kayo, baka pinagbabaril kayo ng mga gwardiya dyan. Dahil sa pwersa ng mga relihista, hirit ng mga galit na relihista, dapat magkaroon. Ikulong ang mga korap at magnanakaw, yakap. Sabi ko nga kung yung kapitbahay namin na alam kong hindi aktivista at realista, nagpunta dyan na talagang sagigil lang niya dahil yung washing machine tsaka yung frigidaire niya nalunod sa baha. Maniniwala ako pero ganito. Etong mga to, pucha, alam mo na Alam mo na may may pondo to. So ngayon ako, mas tumatag yung paniniwala ko na fall guy itong mga Diskaya na ito. Na itong mga Diskaya na ito, bagamat gusto kong mabwisit sa mga ito, kaya lang nakikita ko kasi yung galaw ng gobyerno. Ang tanga ko pag maniwala ako dito eh. Sobrang tanga ko kapag pinersecute ko tong mga Diskaya na to kasi wala pa naman silang kaso, hindi pa korte lang naman na makakapagsabi kung ang isang tao ay nagkasala o hindi eh. Kasi ganito ang pattern ng gobyerno eh. Ginawa na nila yan kay Bantag eh. Na kahit wala pa namang kaso, wala pa namang deklarasyon ng korte, criminal na kagad si si Bantag o si Congressman Arnie Teves, ganun din. Hindi ba may nangyaring krimen, wala namang puro hearsay lang naman yung mga ebidensya sa kanya, nag-recant pa yung mga nagtuturo sa kanya, pero sa gobyerno finiraise na yung mga assets niya, di ba? Sa gobyerno may kasalanan na siya kahit na wala pa namang ruling ng korte. O kay Pastor Apollo Kibuloy, ganun din ang ginagawa nila. Ang dami nilang mga bintang, ganito, ganyan, pero hindi pa naman siya na sinisintensyahan ng korte. Puro political persecution. Sa mga Duterte, ganun din. Si Pangulong Rodrigo Duterte, walang kaso sa Pilipinas, pinadala sa abroad. Tapos, ang tawag ng mga realista kay Duterte, kriminal. O, di ba? War crime, na siya, guilty na siya sa war crimes. Hindi ba? Alam mo yun, tapos tayo, biglang mag-persecute tayo dito sa mga Diskaya. I mean, gusto ko rin sana dahil nga grabe talaga yung yaman nila. Pero kapag ginawa ko kasi yun, parang naiinggit na lang ako sa yaman nila eh. O, hindi ba? Marami silang kailangan ipaliwanag. Marami silang violations. Sampahan ng kaso. Tapos ikulong yung dalawang mag-asawang mayabang na yan. Kapag sila ay kapag marami kayong ebidensya laban sa kanila at kapag sila ay sinintensyahan na ng korte. But until then, inosente tong mga to. At ganyan ang ginagawa ng gobyerno sa mga kalaban nila sa politika, lalo na sa mga fall guy nila. Agutan ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya na kasama sa may pinakamaraming flood control projects sa gobyerno. Kasama sa may mga pinakamaraming flood control projects. Madami naman pala silang flood control projects. Bakit hindi natin mahanap yung mga ghost projects nila kung meron man? At iugnay natin sa kanila. At kapag naiugnay natin sa kanila, di kasuhan na talaga yan. Kasi yung ginawa ng DPWH na ban itong lahat ng kumpanya nila for life, ay mabuti yun. Napakaganda nun. Napakaganda nun. Until hindi nila nalilinis yung pangalan nila mula dito sa pagkakasadlak na ito or pagkakaugnay sa mga corruption na ito, wag bigyan ng lisensya yan. O hindi ba? Tama lang yan. O pero yung ganitong style, may media, may mga bandila, nagpapanggap na mga sektor ng lipunan pero mga makakaliwa naman, propaganda na to pagka ganito. Talagang dinadivert na nila dito sa mga Diskaya yung issue na parang Diskaya na ang may kasalanan ng lahat ng corruption sa Pilipinas.
Well, in fact, presidente ang pumipirma ng budget natin. At yung mga diskaya, napupunta lang yung mga proyekto dyan. At yung mga proyekto na yan, galing mismo saan? Sa mga representante ng mga distrito nyo. Kung nasaan yung mga proyekto na yan, doon tayo mag-focus. Saan ba nagsimula yung corruption? Hindi ba? Siyempre doon sa nagplano nung proyekto. Kasi ako nagplano ng proyekto. Dapat titingnan ko kung yung proyekto na ipinropose ko nagawa ng maayos. Bakit? Kasi kapag groundbreaking, nakapaskil yung pangalan niya dyan. Ako si Congressman, ito ang proyekto ko. Lahat ng mga waiting shed na makita nyo, akin yan. Proyekto ko yan. Nandiyan dyan yung mukha ko. Dahil yan yung proyekto mo, legasiya mo yan, assure mo na maayos yung trabaho dyan. Bakit hindi mo na binabalikan? Ikaw ang nagpondo, ikaw ang nagplano, saan ilalagay, tapos hindi mo na pakikialaman? Hindi pipwede yun. Oo, nagsimula yan doon sa proponent. Yun ang sinasabi ni Toby Chanco eh. Sino ba yung proponent? Yun ang dapat na sinisisi natin. Habang tayo ay nilulubog sa baha at putek, sila lumulubog naman sila sa pera na ninakaw nila sa mamamayan. Ninakaw sa mamamayan? Anong prueba mo ninakaw nila sa mamamayan? Ang hilig kasi nitong mga makakaliwa na to, kasi sabi, Boss Dada naman kriminal yung pinagtatanggol mo. Hindi pa yan kriminal. Kung hindi yung mga aktivista ang nagpunta nga dyan, limbawa yung mga taga-Pasig Manggahan nagpunta dyan, ayan, naiintindihan ko kasi constituents nila. Dahil tumakbong mayor yan, natalo lang. Pero itong mga estudyanteng mga payatot na panay ang mga rally, anti-Duterte, tapos biglang pumupunta-punta sa ganyan, na parang silang representante ng taong bayan, hindi ako papayag. Dahil hindi ako papayag na i-represent ako ng unggoy na yan. Alaula yung ugali ng mga magnanakaw at dapat silang managot. Meron bang ordinaryong tao ganyan magsalita? Nanlilisik yung mata. Puta, aktivista. Ayan bayan muna. Ang laki kurakot managot. Bayan muna. Ay naman maniniwala tayo sa bayan muna. For the longest time, walang walang ginusto yan. Naging tahimik lang yung bayan muna, panahon ni Bongbong. Ngayon, wala na si Joma Sison. Sino ngayon ang leader ng mga komunista? Kayo na ang bahalang humula. Pupuntahan din daw nila ang mga opisina ng gobyerno at iba pang kontraktor na sangkot sa umano'y maanumalyang flood control projects. Para naman sa Pasig Police. Ganyan sigaw? Makibaka. Putangin lang yan. Puro bata, iilan lang yung mga matatanda, Puros mga estudyante, may mga backpack, Bagulat kayo, baka yung isa dyan, anak nyo pa hindi ba? Ikulong ang mga diskaya at politikong korap. Bakit hindi nyo mapangalanan yung politikong korap? Bakit yung mga diskaya kaya nyong pangalanan dyan, pero yung politikong korap, wala? Bakit? Tapos makikita mo dito, may pangalan ni Marcos. Bakit si Marcos may pangalan? Bakit si Romualdez wala? Kayo na bahalang humusga kung anong ibig sabihin yan. Sumobra ang mga rallyista. Malicious mischief kasi there is willful damaging of properties. Anong ginagawa nyo? Asan na yung 5-minute response time ninyo? Ba't hindi nyo pinagkukulong yung mga kupal na yan? Private property yan Okay lang mag-rally dyan. Okay lang na murahin natin ang murahin yung mga hayop na yan sa yabang nila. Pero pag ginawa na natin to, hindi na to pagsunod sa batas. Dapat nangibabaw na yung mga kapulisan dyan. Nasaan yung pulis? Ayon naman sa kampo ng mga diskaya, idedemanda nila ang organizers ng rally. Nalulungkot yung spouses diskaya, kasi bakit nangyayari ito? Pag naman silang gumamit ng dahas, pananakot, vandalism, pambabato. Kung gusto nila ng accountability, ipulis mo muna nila yung sarili nilang organisasyon. Hindi tinukoy ng abogado ng pamilya kung nasaan ang mag-asawa nang mangyari ang pagkilos. Kasi actually, takot na ang spouses diskaya, ang anak, sobrang trauma.
yung mga kamag-anak po nila, sobrang takot na po sila sa nangyayari. Paano puta, napakayabang eh. Napakayabang eh, di ba? Gusto nyo sumikat. Ayan, sumikat kayo ngayon. Nagbayad, sabi ni Vico Soto, nagbayad pa daw ng 10 milyon para sa interview. Oh, ngayon, gustong sumikat. Ano nangyari? Ayan na, sikat na kayo, ma'am. Sumobra sikat nyo, ayaw nyo yan. O yan yung ginusto nyo para sa buhay nyo, di ba? Anong sabi nila dati? Good or bad publicity is still publicity. Wow! Dahil na parang mga artista kung magsalita. O ngayon, na sinusugod kayo ng ganyan. O ngayon, na ginagamit yung kayabangan nyo against you. Masaya? Masaya mapunta sa limelight? Sabi ko, hindi ko din maintindihan itong mga punyetang mga bilyonaryo na ito. Kasi, tinan mo si Lucio Tan, si Ramon Ang, sila Gokong Wei, yung mga bilyar. Sobrang yaman ng mga yan, hindi naman nagyabang ng ganito. Hindi ba? Hindi nagyabang ng ganito yung mga yan. Tapos etong mga hinayupak na ito nga yung sinasabi nila na hindi sanay sa yaman eh. Ito yung mga patay gutom noon na nung nagkaroon ng maraming pera. Hindi ko alam, baka inapi to ng mga kamag-anak, inapi ng mga kapitbahay noon. Kaya nagyayabang ngayon. Bakit mo kasi kailangang ipagyabang yung yaman mo? Ini-invite mo lang. Ang dami pa naman sindikato dito sa Pilipinas dahil magnanakaw. Tapos i-flaunt mo yung yaman mo. Itong gamit mo na to, ganito kamahal to. Ito, ganito kamahal. Parang ini-invite mo palalo yung mga masasamang loob na gawang ka ng masama dahil ang dami mo palang yaman eh. O, parang ini-invite mo pa yung magnanakaw na pumasok sa bahay mo. Kasi tingnan mo yung mga Chinese na mga mayayaman, milyonaryo, bilyonaryo sa Pilipinas, nagtatago nga ang mga yan sa mga bulok na mga building dyan sa Binondo eh. Para lang hindi sila ma-target ng mga sindikato na mga kidnap for ransom eh. Hindi ba? Tapos kayo, ilalabas pa ninyo yung kayamanan ninyo na parang hindi kayo, na parang sobrang pasikat ninyo. O anong gusto nyo mangyari? Ganito. O pag-initan kayo. So ngayon, ano sinasabi ninyo? Traumatized kayo. Kayabang-yabang nyo eh. Ang sarap maging bilyonaryo nang kalmado ka lang. Yung walang nakatingin sa'yo, bibili ka ng mamahaling bag, bibili ka ng mamahaling sasakyan, tapos walang nakatingin sa'yo. Oo, kasi kapag nagyabang ka, parang that's their way of advertising themselves eh. Na parang they are this successful and they have this company, so ano yun, boost yun para sa kumpanya nila. Yun lang, dumikit kayo sa mga traidor. Nakipagkaibigan kayo sa mga traidor na mga Marcos. Ano nangyari sa inyo? Pinagtanggol ba kayo ng mga kapartido nyo? Walay. Paano na yan? Ngayon, Nag-deploy na ng mga pulis sa paligid ng compound. Si Pasig Mayor Vico Soto, bagamat naiintindihan daw ang galit at dismaya ng publiko, huwag daw sanang gumawa ng mga hakbang na pwedeng magresulta sa karahasan. Ikaw naman Vico, dapat talaga nauna kang pumigil dyan eh. Oo, kasi syudad mo yan eh. What will that make you look like? Mukha kang mahinang mayor kapag gaganyan. Di pwede yan. Kahit kalaban mo yan, dapat pagtanggol mo yung syudad mo. Kasi taga-syudad mo pa rin yan eh. Sa ngayon, 28 sasakyan na ng pamilya Diskaya ang nasa kustodiya ng Bureau of Customs. 12 ang nasa search warrant habang isinorender naman ang 16 na iba pa. Yan, tama yan. Para matanggal ang yabang ng mga buwisit na yan. Kunin nyo lahat. O, pati yung mga mamahalin nilang pongsoy. Kunin ninyo. Sige, kung hindi nila maipaliwanag yung yaman nila, i-freeze nyo yung assets. Ayos yan. Ayos yan. Pero kung hindi sila nagnakaw, for example, hindi naman sila nag-ghost project, substandard. Oo, pero hindi naman ghost project. Wag natin isisi sa kanila yung pagnanakaw ng mga politiko kasi nakakatakas na yung iba. Yung iba nasa abroad na. Biglang nagkakasakit. Sisilipin ng customs kung nagbayad ng tamang Ubusin. buwis ang mga Diskaya. Ayan, kunin natin lahat yan. O, di ba? O. Paano ba naman mga bossing? Paano hindi ka
kaiinisan ng tao. Ang mga ano pa naman, ang mga yung tawag din mga Pilipino pa naman. Ano pa naman yan? Gigil na gigil pa naman yan doon sa mga mayayabang. Gigil na gigil yan doon sa mga yung mga mayayaman kasi ano yan yung crab mentality. Normal yan sa mga Pilipino yung mainggit sa kapwa-tao tapos hilaing ka pababa. Usong-uso yan sa Pilipinas. Paano ba naman? Ganito ka kayabang. Sige. Tinaguri ang flood control queen ngayon ng government contractor na si Sara Diskaya. Pero papaano nga ba siya naging sentro ng investigasyon sa flood control scandal? Balikan natin sa agenda report ni Hannah T. Good or bad publicity is still publicity. So, kayabang mo good or bad publicity, still publicity. How do you like the publicity now? How does it feel like na sobrang sikat ka? Hindi nga lang sa good publicity but sa bad publicity. Are you enjoying, ma'am? Are you happy? Ayoko kayong hilain pababa. Baka sabihin, inggit lang ako sa yaman ninyo. Sabi ko nga ako, hindi na ako naiinggit sa yaman. Kasi nga, ano yan simple lang ang buhay ng tao Kumain ka 3 times a day. Ako nga, once a day lang kumain dahil gusto kong pumayat so kumain ka lang 3 times a day. Ano pa? Meron kang bahay, meron kang transportation means. Nakakapagpaaral ka ng iyong mga anak sa magandang eskwelahan. Na ibibigay mo yung pangailangan ng mga magulang mo dahil responsibilidad natin yung mga magulang natin Nakakatulong ka ng konti sa kapwa mo, nakakapagbigay ka ng saya sa kapwa mo. Ako lang kanina, meron akong kaibigan na nakita ko yung sapatos niya butas. Sabi, ang tagal ko na nakikita yung sapatos na yung nasuot niya, laging yun ang suot niya butas. Sabi ko, anong size ng paa mo? Magka-size kami, napakaswerte niya. Ginawa ko, nilinis ko yung isang sapatos ko dito na mahal ng bili ko Nilinis ko. Nilinis ko pa kasi binigay ko sa kanya. Sabi ko, pumunta ka dito sa akin, ito yung address ko, hintay mo ako sa baba, may bibigay ako sa'yo. Binigay ko yun kahit na ginagamit ko pa yun kasi medyo mahal yun Pero grabe yung sayang idinulot doon sa kaibigan ko, di ba? So yung mga ganung bagay, dapat doon tayo nag-i-invest. Hindi sa yamang pisikal. Kasi sa dami ng sasakyan nila. Katulad ako, mahilig kasi ako sa sapatos. Dadalawa lang yung paa ko, tapos 20 halimbawa yung sapatos ko, di ko magagamit lahat yan. Hindi ba? Might as well, ibigay mo na yung mga hindi mo nagagamit kaysa masira lang, tama? Nakapagpasaya ka pa. Hindi ba? Good deeds yun sa'yo. Puntos yun sa langit. Etong mga kupal na to. Pucha yan. Lalo na kung ninakaw nila yung yaman, tapos pinagyayabang nila. Yan. Bukod sa impyerno sila mapupunta, magiging impyerno pa yung buhay nila dito dahil sa ginagawa nila. Napaka-judgmental pa naman ng mga Pilipino. Ayan, tinan mo. Masaya po yung pakiramdam. Natatawa naman ako kasi kung bad man siya, nakikilala kami. People become more curious kung sino ba yan talagang... So, kahit bad, okay lang. Basta makilala sila. So, ngayon, kilalang kilala ka na. Ma'am, yung nunal mo, kahit na magtalokbong ka, kitang-kita na nila yan. Anong pakiramdam ngayon? Diba? Ang saya-saya? Sarah na yan or say Gerald na yan. Kung good publicity, hindi maganda din. At least along the way, nakikilala kami. Nasilip ang marangyang buhay ni Sara at Curly Diskaya matapos ang series of interviews ng ilang veteranong journalists sa kanila. Ang clip na ito galing sa October 2024 interview ng aming desk editor na si Francis Folve. Pero ang mas nag-viral ang pag-flex nila ng kanilang yaman, partikular ang sandamakmak na luxury cars. Ito, mahina. Sabi ko nga pinagtatawanan ko itong mag-asawa na to kasi marami akong kilalang mayaman Pagtatawanan ka talaga ng mga mayayaman, yung mga mayayabang na Ferrari, tatawanan ka ng mga ultra-rich, ang tawag ko sa mga yan Bakit? Tanga-tanga mo naman, yung pera mo, dinala mo sa isang asset na nagdi-depreciate, bobo ka. Kasi yung mga sasakyan na yan, nagdi-depreciate yung value niyan Pag kinuha mo na sa kasa yan, hindi mo na mabibenta yan ng same price nung pagkabili mo sa kasa.
mas mababa na lagi yung value niyan. O tapos ang ano pa nito, nag-invest ka ng sakit ng ulo. Sakit ng ulo bakit? Again, these are assets and this needs to be maintained. 'Di ba? Kailangan nitong i-maintain. Ang dami niyan, putya sa maintenance pa lang. Kahit gaano ka kayaman, mararamdaman mo 'yan. Gulong, change oil, filter, 'di ba? Yung paghuhugas lang yan, yung magbabantay niyan, mag-i-start araw-araw. Tinan mo kung gaano kalaking problema yan. Pinagtatawanan ng mga ultra-rich tong mga to. Sa mga ultra-rich, patay gutom tong dalawan to. Bakit? Tayo na, alam mo ba yung Rolls Royce niya? Ha? Kamay lang yun ng relos ng mga ultra-rich na mga tao. Maniwala kayo. Oh, maniwala kayo. Bumili ka ng Rolls Royce. Magkano yan? 40 million? Kalahati lang yun yung relo ko. 100 million tong relo ko. Ganon yung mga ultra-rich, pucha yan. Maniwala ka. Maniwala kayo. Itong dalawan to, tanga. Ito yung mga ngayon lang yumaman na hindi nila alam kung paano i-handle yung yaman nila. Tapos wala naman talaga silang alam sa pagiging mayaman. Kaya pag naisip nila, mahal to, ay, bibiling ko yan. Akala nila lahat ng mahal, ikinayaman nila. Bugok eh. Oo, sabi ko nga sa'yo, one time, meron akong mga kakilala eh. Sabi, yung mga Rolex na yan, putya, nahiya nga ako. Sabi ko, walang hiya ka, tagal ko pag nag-ipunan ng Rolex ko ah. Yung mga Rolex na yan, wala yan. Oo, mga wannabe lang yung mga bumibili niyan, yung mga gusto maging rapper. Hala, saktan yung puso ko kasi meron akong pinakatago-tagong talagang pinag-ipunan ko ng matindi dahil meron kang mga gusto mga bagay sa buhay mo na kahit papaano yung gusto mong isinusuot para masabi mo kahit na papaano na nakaraos na ako, parang ganyan, di ba? Pero just enough. Hindi yung sobrang dami para mukha ka ng baliw. Hindi mo na alam kung ano yung uunahin mo isuot, di ba? Pero yun yung sinasabi ng mga mayayaman na gano'n. Ito na yung mga brand ngayon. Mga Jacob & Co. Yung mga Patek, normal pa yan eh. Yung mga Richard Mille, ganyan. Yung mga hindi mo na mabanggit yung mga pangalan. Pinakamahirap banggitin, pinakamahal. Nandun na daw kahit naka-Ferrari ka eh. Hindi mo nga naman daw madadala yung Ferrari mo sa loob ng mall. Sa meeting. Di ba? Kahit anong ganda ng Ferrari mo, kung para sa mga ultra-rich, yung mga mahihilig sa sasakyan, wala yan. Ngayon pa lang yumayaman yan. Ganun sa kanila. Kaya itong dalawa na to, ewan ko, kala nila sikat na sikat sila. Ngayon, yari kayo. These are the ginagamit ko talaga when we go out sa mga... Ang pagsample ng British accent ni Sarah na una nang sinabing... Ito naman, nakapanood lang ng Harry Potter ng isang... Yung season 1 to season 8 ng... Yung book 1 to book 8 lang ng Harry Potter, napanood lang, naging Briton na eh. Kasi sabi ko sa inyo, highly adaptable ang mga Pilipino. Isang linggo lang sa Amerika, hindi na marunong mag-Tagalog mga punyeta na yan eh. Antindi, British accent daw siya. Tira siya sa UK nung kabataan niya. English. I even converse with my kids in my accent. Yan ang tumayabang talaga eh. May topak to. May toyo to, promise. Buang to. Alam nyo si Makabayan? Si Makabayan, yung nasa Hague. Nagdadrive nga sa Hague yun, yung Volvo niya, nasa kanan yung yung manibela eh. Dahil yun, doon na talaga lumaki sa UK. Tapos, isa Spanish passport pang hayop. Double agent nga yan eh, si Makabayan eh. Walang alam nyo ba, hindi siya ganyan mag-English. I mean, yung mga anak niya, mga maliliit na bata eh. Mga 5 taon, 6 na taon. Pucha, nog-nog eh. Yung mga anak, Ilocano eh. Mga nog-nog. Tapos pag pumikit ka, kala mo si Peppa Pig yung nagsasalita. Daddy, where's my Game Boy? Walang hiya itong mga to, sabi ko. Pero si Makabayan, doon na siya lumaki. Hindi siya ganyan. Hanggang ngayon doon siya nakatira, hindi siya ganito. Tangin na tong babae na to. Abnoy.
and they understand both the British accent as well as the American English accent. At ang tila public admission niya sa pagpasok sa DPWH projects, kaya raw sila nakaangat sa buhay. Ang interviews naging daan para ungkatin ng netizens ang kanilang background. Mapa-memes, serious posts o satirical captions ng mga artista, hindi natahimik ang issue sa mga diskaya. Kalaunan, uminit pa nga sa mata ng taong bayan ang lifestyle ng tinaguriang Nepo Babies. Halong galit, puot at pagkalungkot ang naramdaman ng netizens. Yan, tama yan. Lalo na kapag kayong pera na ifinoflaunt nila galing sa taxpayers' money, hindi man nila ninakaw hindi man nila ninakaw, pero kung galing sa taxpayers' money, yung pera na yan, dapat talaga nila lifestyle check yung mga yan. Alam nyo, kakagaling ko lang kanina sa BIR. Oy, thank you nga pala doon sa nag-asikaso sa akin sa BIR. Kasi kaming mga inimbita sa Congress, in-LOA kami ng BIR. Tayo na kami in-LOA nyo, ito yung LOA nyo. Wala nga kami mga luxury items. Eto mga to, punong-puno ng luxury items. Tapos kami yung iniimbestigahan ninyo. Walang Diyo. Pero in fairness, kudos sa BIR, yung nag-asikaso sa amin sa investigation division. Maraming salamat. Sobrang bait ng mga taga-BIR. Palagay ko na utusan lang mga yan. Para talagang form of harassment. Pero nag-comply naman kami. Nag-provide naman kami ng mga tax documents natin. So alam nyo naman, di naman tayo illegal na tao. Pero kami yung iniimbestigahan, hindi naman kami nagpapakita ng yaman, puro yabang nga lang pinapakita namin dito. Pero etong mga to, nakakalusot. Nasa ng hustisya, hindi ba? Dahil dito, kasunod niyan, sumalang na sa hot seat si Sara sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Isa sa references ng mga senador ang naging interviews. Dito na rin tinanggi ni Sara ang pagkayaman dahil sa DPWH. They spliced the video that was taken of me and just... Splice the video? Ang linaw-linaw ng video mo. Sabi mo sa video, yumamang ka simula nung nag-DPWH kayo. Anong in-splice dun? Mentioned the DPWH. So, contractor na po kami for 23 years. So you're saying that the Contractor na pala for 23 years. So, 23 years, kailan pa yun? So, panahon pa ni Gloria, contractor na to. Bakit dinidikit sa mga Duterte to? Kayo talaga, alam na hindi, kaya nga sabi ko nga, somehow, I'm a little bit siding on, not siding, but a little bit sympathizing on, with these people. Why? Alam ko kasi from a mile away, alam ko kung saan papunta to eh. Sa mga Duterte ang direction nito. Kaya ako ngayon pa lang sinasabi ko na itong mga contractor na ito, bagamat mga kupal talaga, biktima lang din yung mga yan or nagamit lang din sila noong totoong mga kurakot ng bayan. Hindi naman itong mga to ang talagang nangurakot DPWH. At yung DPWH, sinong magbibigay? Para maging matapang ang DPWH mangurakot, merong backer yan na mas mataas pa sa kanila. Kahit sa customs Di ba bakit ang tatapang ng mga customs na mag-smuggle? Kasi may mga amo yung mga yan na mas malaki. Lagi niyong tatandaan na ang DPWH appointed ng presidente yung sekretary niyan. Ngayon sasabihin niyo naman, si Mike Villar, ganun din. Marami din daw flood control projects. Si Mike Villar nga yung siwalat hindi ba? Pinaimbestigahan sa Presidential Anti-Corruption Commission yung DPWH, hindi lang mga district attorney, pati yung mga congressman na nagproyekto doon sa mga distrito kasama sa inimbestigan ng PACC yun. Ganon klaseng na-expose hindi na-expose yung corruption ng panahon ni Duterte dahil sa bumagyo. May namatay. Walang ganon. Talagang yung PACC, alam niya kung ano yung mga ahensya na corrupt at binabantayan nila yun. Yun ang malaking kaibahan ngayon.
Kasi ngayon, kaya lang tayo nag-iimbestiga kasi nga marami nang nalunod sa baha. Maraming mga properties na sinira ng baha, nagkandalugi-lugi na yung mga insurances dito sa Pilipinas dahil sa dami ng mga nabahang sasakyan. Baha na naman ang marketplace ng mga sasakyan na for sale. Ang mumura kasi nalubog sa baha. Yan na nga lang kaisa-isang sasakyan, nalubog pa sa baha. Tingnan ninyo. Hindi ba? Ang gobyerno natin, si Bongbong ang nag-a-appoint, si Bongbong ang pumipirma ng mga insertions. Yung pinsan niya ang may hawak ng budget power of the purse. Sila ang gumagawa ng mga proyekto, sila ang nagdadagdag ng mga hindi naman dapat idinadagdag. Sabi nga ni Inday Sara, nangungumisyon sila sa mga proyekto eh. Hindi ba? Sabi pa, ipatawag nyo si Sara diyan sa diyan sa Congress para patunayan niya yung bintang niya kay Zaldico at saka kay Romualdez. Sabi naman niya tingnan nyo yung GAA 2024, 2023, tingnan nyo. Silipin nyo yon. Malalaman nyo kung ano yung sinasabi ko. Sinilip na ba ng Congress yun? Hindi. Bakit? Mahuhuli sila dun eh. Kaya nga masyado tayo naka-focus dito sa mga diskaya. Nakakalusot. Nasa abroad na si Zaldico. Paano na yan? Television station and the persons interviewing you edited your answers? I think so, sir, kasi I did mention that I was doing local government as well as private po. Ang balita ko, doon sa interview mo, binili mo yung isang Rolls Royce dahil nagandahan ka sa payong? Diba? Dito ako talaga disappointed eh. Kasi this is supposed to be a hearing for ghost projects ng DPWH. Bakit tayo nakafocus sa yaman nila? Okay lang na, pero siguro sa mother time, wag dito. Wag dito. Focus tayo sa ghost. May ghost project ba yan? Yun ang i-highlight natin. Hindi yung mga kotse niya. Kasi sobrang babaw. 'Di ba? Sobrang babaw na nung argumento, parang naging personalan na. Parang nayabangan kayo sa kanya, kaya ipinamumukha niyo sa kanya, ipinahihiya niyo siya, makapal ang mukha niyan. Kaya nga nagyayabang yan dahil makapal ang mukha niyan eh. Hindi ba? Sabi ko nga, parang binigyan niyo lang siya ng panibagong platform para i-flaunt niya yung yaman nila. Hindi siya natinag diyan eh. Ang tigas ng mukhang sabihin yung mga presyo ng pinagbibili niya eh, di ba? Yun talaga ang gusto niya, sumikat siya. Tama ba? Sir, yes po. Doon din nadiskubreng ang luxury cars binili pala sa isang car dealer na may issue sa smuggling. In less than a week, kinumpiska ng customs ang 12 luxury cars ng mga diskaya. Tinanggi na rin ni Sara ang paggamit ng taxpayers' money para bilhin ang kanilang mga sasakyan. Pero hindi naniniwala ang isang senador dito. Sabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Rodante Marcoleta, taong bayan na raw ang bahalang humusga sa kanila. Matapos ang pagdinig, sinubukan ng aming team kumuha ng panayam mula kay Sara, pero hindi ito nagpa-interview. Sa parehong araw kasi, lumitaw ang isang Vera Files column na nag-uugnay sa kanya sa pamilya Eusebio. Diyos ko, Vera Files na naman. Vera Files, puros kabalbalan yan. Rappler, Vera Files, wala yan. Puros sa propaganda yan. Ang Pasig City na namuno for around 3 decades. Batay sa column, maternal uncle daw ni Sara si dating Pasig City Mayor Vicente Eusebio. Nakatulong daw ang mga Eusebio sa pagkuha ng mga proyekto sa lungsod. Pero tinanggi na rin ni Sara ang koneksyon sa mga Eusebio sa kasagsagan ng... Nakita niyo yung atake sa kanila. Lahat sa kanila yung atake. Meron kang nakitang kahit isa umatake kay Romualdez? Meron kang nakitang kahit isa umatake kay Zaldico? Wala. Wala. Hindi ba? Ito nga, sabi ko nga sa inyo, ito yung ipapakita ko sa inyo. Ipapakita ko to sa inyo. Ito yung isang patunay na si BBM ang punot dulo nitong mga problema na ito. Bakit? Galit daw siya. Tinanggalan ang PhilHealth ng budget. Natatandaan ninyo? Tinanggalan ng PhilHealth ng budget or binawasan ng budget ang PhilHealth. Giniro pa nga yata eh.
Di ba? Pero sabi niya, okay lang yan. Okay lang yan. Yung pera nila, idagdag na lang natin saan? Sa DPWH. Defended to give PhilHealth zero subsidy in 2025 budget. Ziniro mo yung health, tapos pinaboran mo yung DPWH. Bakit mo papaboran yung DPWH kung wala kayong kinalaman dito sa kabalbalan na to? Diba? Sa konstitusyon, sabi nila, dapat daw ang pinakamataas na budget allocation sa education. Pero since 2023, 2024, 2025, ang pinakamataas na budget allocation, DPWH. Sinong pumipirma ng budget ng Pilipinas? Congress, Senate ang nagpe-prepare, Bongbong pipirma para maging batas. Di ba? Gulat din kayo di ba? Kita mo? So dito pa lang malalaman mo na itong ginagawa ni Bongbong, hugas kamay na lang yan. Hugas kamay na lang yan. Ikaw pumirma ng budget Yung may mga insertions, ikaw ang pumirma Yung mga flood control projects ng 2025 na nag-push through kahit na, di ba? Kine-question nga natin yung GAA 2025 Ikaw ang pumirma Sabi nga, may blanco. Pagdating sa inyo, wala ng blanco. Tinatanong, sinong naglagay ng mga blankong item? Di ba? Wala na kayong imik tungkol dun. Hindi na natin binabalikan yon. Bakit? Kasi nga, gumagawa na sila ng maraming diversion para malito tayo. Magalit kayo sa Diskaya. Magalit kayo sa ganito. Magalit kayo sa ganyan. Anong sinasabi ni Toby Chanko? Si Toby Chanko mismo ang may hawak ng mga insertions, which is at least 14 billion na insertion sa 2025 GAA, House Appropriations at saka yung appropriation at saka yung Speaker of the House. So sa appropriation mismo, dahil trabaho yan ni Zaldico, siya ang nag-allocate ng mga budget, ng mga insertion, siya ang naglagay. Tinatanong ngayon kung alin-alin yung mga insertions na yan. At magpaliwanag kung saan nilagay at bakit siya ang nagdi-decide kung saan ilalagay itong bilyon-bilyon na pera na ito. Asan na ngayon si Sir? Wala na, nandoon na sa abroad. Diba? Nasa ibang bansa na. Wala na. Yari na tayo pagka ganyan. Diba? Sino ngayon ang dapat na pinopokusan natin? Sila Diskaya? Wala yan. Sila Diskaya, fall guy lang yan. May kasalanan yan. Kasuhan yan. Makulong yung mga buwisit na yan. Kunin lahat ng ari-arian. Ibalik nyo sa hirap. Para maranasan nila ulit yung para yung British accent nila. Gamitin nila pag bumibili sila sa tindahan. Pag nangungutang sila ng sardinas. Ang Ate, pa-order ng 2 Youngstown. Sige. Diba okay yan? Para sa kasiyahan ninyo, sige, gawin nyo yan. Total, ako rin, duda rin kung itong yaman netong mga to, alam natin kung saan galing. Duda din ako. Kaya lang, medyo kahit papaano, bumabalanse rin ako. Kasi advocate tayo ng presumption of innocence So ang tao hanggat hindi pa naman nakakasuhan at na papatunayan ng korte na may kasalanan, dapat bigyan natin ng patas na laban yan. 'Di ba? So, wag kayong masyadong mag-focus sa mga ingay na ganito. Pag sinamahan na yan ng aktivista, malamang sa malamang propaganda na yan. Ginagamit na lang itong mga kontraktor na ito para mapagtakpan at sila na lang ang masisi. Pero sa totoo lang, ang pumipirma ng budget na korap, si Bongbong. Ang sabi ni Ungab, ang pinakakorap na budget sa history ng Pilipinas, 2025 GAA. Sinong pumirma? Si Bongbong. Sinong nagbalangkas? Si Romualdez at saka si Zaldico at saka kung sino-sino pa, yung small committee.
diyan sa Congress. Tapos si Grace po, isa din yan, pinalusot ni Grace po sa Senado. Tapos pinirmahan ni Bongbong. Doon tayo mag-focus. Masyado kayong nalilingat, masyado kayong naliligaw. Doon lang tayo, focus lang tayo sa totoong may kasalanan, hindi doon sa mga ginagamit para makapaghugas kamay. Kita-kita po tayo sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan.